Sa araw-araw nating buhay bilang kabataan, sanay tayong mag-chat, mag-post, mag-story, at maglabas ng damdamin sa social media. Minsan, isang linya lang, pagod na, happy lang, stress malala, o kaya emoji, okay na. Pero, naisip mo na ba, paano kung ang mga salitang ito ay gawing tula? Isang araw, sinubukan ng isang estudyante na gumawa ng tula dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang damdamin about sa schoolworks, deadlines, exams, at expectations. Kaya naman gumawa siya ng isang tula. Ayon sa kanya, pagod ako araw-araw, school ay mahirap, gusto ko magpahinga, sana matapos na. Para sa kanya, totoo ito. Ramdam na ramdam niya at galing sa puso. Akala niya, sapat na ang damdamin para ito ay may turing na tula. Pero, nang pinabasa niya ito sa kanyang mga kaklase, lahat sila'y tahimik, walang reaksyon, walang tumatak, para ang mga salita'y dumuan lang. Doon niya napansin, bakit parang may kulang? Dito niya unting-unting na-realize na ang tula ay hindi lang damdamin. Kailangan din ng kaisipan, ayos ng salita, daloy, struktura na nagbibigay buhay sa mensahe. At dito niya naunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang damdamin pala kapag walang hugis ay nawawala. Pero kapag ginabayan ng tamang elemento ng tula, nagiging mas malinaw, mas malalim at mas tumatama. Para sa kabataan ngayon, marami tayong gustong sabihin, maraming pinagdadaanan, maraming gustong ilabas. Pero kung hindi natin alam paano ito ipapahayag ng maayos, madali itong malimutan o hindi mararamdaman ng iba. Napakahalaga pala talaga ng elemento ng tula. Ito ang nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng boses at kaisipan, nagbibigay ng buhay sa simpleng salita. Dahil kung wala mga ito, ang tula ay nananatiling simpleng linya lamang. Pero kapag binuo ang mga elemento, ang simpleng karanasan ng kabataan ay nagiging makapangyarihang sining na naiintindihan, nararamdaman at tumatagal. At doon, unti-unti niya nang nabuo ang isang tula. Ayon sa kanya, sa bawat araw na puno ng gawain, puyat at pagod ang laging dalahin. Ngunit sa sining ng tula, malinaw pa rin, damdamin at isip ay sabay gagawing bituin. Sa bawat salitang pinipili at binubo, ang tulay nagkakaroon ng buhay at anyo. Dahil sa mga elementong siyang bumubuo, nagiging malinaw, makabuluhan at totoo ang isang tula.